masayang ibinabalita ni Yuse Claire Castro noong isang araw na pinalitan na yung PCO Secretary. Ang kanyang script na binabasa ay we are pleased to announce, pero ang mukha niya. parang ano po, masyado ang kalungkutan sa kanyang mukha. Napansin lang po ng ating mga kababayan. Kaya dapat daw po, hindi yung kundi yun nga, medyo malungkot dapat kung hindi pala masaya yung kanyang ibinabalita. Pero ganun pa man. Baka nasisiyahan naman siya sa nangyari. Maaari po siguro Kaya lang, nasisiyahan niya. yung kasiyahan niya ay hindi naman nakita sa kanyang pagmumukha. Ganun ba yun? Yun nga po. Yun nga po ang napuna ng marami. Ay, plastic, ano? Hindi ba ganun na sinasabi nila pagka hindi totoo yung sinasabi mo sa ginagawa mo? Opo. Plastic ka nila, di ba? Opo. Ano ba yung sinasabi mo dyan, Jen? I-announce mo sana na... Hindi, kasi ito tayo dito sa Metro Manila, akala natin ganito lang ang mga pangyayari. Pero sa ibang probinsya pala, matitindi yung mga nararanasang mga pagbaha at maging doon sa... Lalo na yung ating mga kababayan sa Texas, Houston, Texas. At hindi pala nang inaabot na baha po doon. At hanggang ngayon, ay maraming mga tao ang hinahanap kasi marami din daw po ang kumbaga nabigla ang mga taga Houston na parang first time ata nangyari sa kanila yung matinding pagbaha na zone at saka sen. Ano sanhinong pagbaha dyan? Malalakas na ulan, unos, gano'n? Isa po, yung malakas ho talaga yung pag-ulan. Mabuti na lamang sa pinakahuling report Kasi naman. doon, ang mga termino iba rito eh. Dito Opo. kasi sasabihin nila habagat o kaya doon hindi hurricane doon. Hurricane, opo. Iba yung weather system doon eh. Yes. Bagamat sa atin yung pag-ulan na malakas lalo na sa mga huling araw na ito na naghaganap sa buhay natin. Opo. Pambihira din yung buhos niya, no? Yung ibubuhos niya 15 araw o kaya 30 days, ibubuhos niya sa 2 araw lang eh, no? Opo. Yun. Talagang sa iba't ibang panig ng mundo. Ayan pala siya, pinakikita natin sa video. Isang Ano yan, bahagi Pilipinas o Texas? Texas po yan, Sen. Ganyan po katindi ang inabot nila. Kaya maraming taga roon po ang nabigla. Texas na ba yan? Oho. Pero Naging- masyadong... Parang sa Hagunoy lang yan. Naging parang ganun nga po. Oho. Ayan. Akala nyo, tabi ng... Sa latest yata ay 100 Ibig ba sabihin plus. niya na wash out yung mga bahay? Opo. Kasi may kabahayan yan, hindi ba? Oho. Tama po. Kaya yung estado nga raw po ng Texas, sabi ng ating mga opisyal doon, hanggang ngayon, wala pa naman daw pong Pilipinong nasugatan, nasaktan o namatay. Pero marami talaga napinsala. Bigla daw po yung nangyari niyan. Marami pa naman Pilipino dyan sa gawin na yan. Ano? Ito pong Texas. Susunod dyan sa California. Pagkatapos, kasi magkalapit lang yan. Opo. Ganun pala, Kaya pala, ganun din ang pagsusumikap ng ating pamahalaan at ang DMW, para alamin po ang kalagayan ng ating mga kababayan dyan sa bahaging yan, Estado ng Amerika. Pero dito naman sa ating bansa, yun hong bising, Nelson, ay medyo malawak din po ang epekto nito. Habagat, nagsabay na naman po ang bagyo at saka ang habagat, bagamat yung bising, lumabas na ng ating bansa at yung parang China yata, matindi rin po ang epekto. Pero yung pinsala po na naramdaman natin, itong pangapangulan sa Metro Manila, ay dulot po ng habagat. Hindi pa po ito epekto ng bagyo. Ayan. Ang atin lang pinararating sa kanila ay mag-ingat po lagi sa ganitong sitwasyon ng ating bansa, Nelson at Sen. Anyway, ano pa ba ang mga ngayon? Haluan muna natin ng good news. Good news muna tayo. Para Sige. maganda-gandang hapon natin. Oo. Ito po yung isang, kasi pambihira ng balita ito ngayon eh. Hindi katulad ng araw na lahat mabuti ang puso. Ito naman, Sen, isang security guard sa isang mall, nakapulot ng... Ano yan, Texas o Pilipinas? Pilipinas na po ito. So, yan. Kasi kinakailangan sabihin nyo kung ano lugar ang pinag-uusapan natin. Baka mamaya naguguluhan na yung nakikinig sa atin. Oo. Pilipinas na pinag-uusapan natin. Zamboanga City. Oo. Ayan. Yan. Meron pong isang security guard na nakapulot ng bracelet
Hindi lang basta bracelet eh. Mayroong 30 na mga real diamonds. Ba? At ang halaga daw po nito ay 1.5 million pesos. Agad niya itong isinauli sa management at siya po ay pinarangalan pa dahil sa kanyang ipinakitang honesty at pagmamalasakit. Pero alam nung security guard kung gaano halaga nung kanyang napulot. Ay maring hindi po. Dahil sa, di ba, bihira naman tayo makakita ng totoong diamond. Kasi baka nung napulot niya, sabi nung may nakausap siya, security guard din. Alay, tinapon talaga yung puwit lang ng baso yan. Sinuli. So gusto kong malaman kung talagang nalaman niya na... Kasi kung diamonds yun, hindi pangkaraniwang mga yun, hindi masyadong kilala yung ganong klaseng bato eh. Baka ako ipinaggano lang niya parang hindi masyadong pinansin. Ayan. So kailangan malaman natin, talaga bang nalaman niya na yung napulot niyang isang bagay na yun talaga ay may halaga. At hindi lang basta halaga. At kahit na gano'n ang kanyang pagkakaalam, nanaig pa rin ang kanyang kadakilaan bilang isang Pilipino. Hindi akin ito, kinakailangang maisoli ko ito kung kanino galing ito. Yun ang gusto ko malaman. Nalaman lang ata niya nung sinannounce 1.5 million. Uy, sayang no, 1.5 million pala. Hindi, sa akin naman din. May mga tao kasing... May mga tao ding nalulungkot yan eh. Oo. Ang sasabi, may panghihinayang naman kapag nalaman niya. Sino ba yung security guard na yun? Wala naman eh. Bakit Yan kung ano-ano ng di ba? Pero kailangan linawin natin, ang tama po talagang gagawin dyan, isosoli po. Yung bagay na hindi, may halaga man o wala. May halaga man o wala. Yan. Sapagkat alam mong yan ay hindi para sa'yo, ay isosoli mo, hanapin mo yung sino ang may-ari. Kamukha kahapon, ako'y may kausap. Madali naman yung namin, pag-uusap. Kaya lang, nung nauna ako doon sa kausap ko, Jen, Nelson, mayroong nakakita sa akin. Marami nakakakita sa akin. Bigla na lang magpapaselfie. Nagkataon naman kasi, dati ko siyang kakilala. Kaya lang, siyempre matagal na yun. Tsaka sa dami ng tao. Hindi ko masyado siyang namukhaan. Kasi nagkumakaway siya. Hindi ko naman masyadong mamukhaan. So, sinabi ko, pwede ka bang lumapit ng konti? Para lang makilala niyo ng gusto. Lumapit. Sinong kausap mo? Sabi niya gano'n. Wala pa naman ka. Sige, umupo ka. Pag upo niya, usap kami ng konti. 3 minutes lang. Selfie. Naiwanan niyo yung kanyang lalagyan ng drinks. Parang alam mo na yun, yung marami ngayon yan, yung lalagyan ng kape, ng juice, yung tawag doon? May tawag ka doon. Tumbler. Yung tumbler na pambata na maganda yung tsura. Hindi ko naman napansin. Bigla na siyang umalis. Nakita ko, medyo mamahaling tumbler. Minabuti ko, sabi ko, waiter, naiwan nung taong nagpa-selfie sa akin. So, pwede bang ilagay mo dyan? Baka babalik yun. Yung tao, ganito ang itsura niya. Ganito yun. Kasi namukhaan ko pati yung, yung suot niya. Babalik yun, ibigay mo sa kanya. Di ba? Ganun dapat tayo lahat. Ayun, Ay, parang yung di ba yung utility ng airport. Yung ipinakilala namin sa inyo, Sen, di ba yung pumunta pa rin sa himpilan na kay malaki, kay maliit, 300 beses na ata nagsauli. Di ba? Nang kanya napupulot sa airport. At ang 300 beses? Yes po. Mabuti hindi niya naisip. Palagay ko, akin na talaga ito eh. Sa kasusoli ko, baka naman minabuti niya na talagang itong pang 301. Para sa akin na ito. Hindi kaya para sa akin na ito. Laging binibigay Pinakamalaki na pulot niya ata nakuha mga 2 million worth pesos dollars at saka pa man. Na naiiwan sa airport, sa toilet. Pero para sa kanyang kapakanan, hindi, isoli mo pa rin. Kahit na umabot pa ng kung ano-anong bilang yan at tumanda ka na dyan sa mo, talaga sigurong ikaw lang kasi ang taong ganyan ang patakaran sa buhay, kaya sa kabutihan palad, sa iyo palagi napupunta yung obligasyon na isoli mo lahat ang mga bagay na kanilang nakakalimutan.
At yan naman siguro, kapalit din naman siguro ng magandang bagay. Malay mo naman. Hahaba yun hanggang 250 years ang buhay. Di ba? Jackpot. Jackpot. Hindi na makalakad, buhay pa rin, ano? Dahil sa dami ng kanya nagawang kabutihan. Ay, nako. Pero ang isa sa malungkot lang sa kanyang bahagi na yun, Nelson, sa kabila, Sen, ano, sa dami ng kanyang ginawa, sabi ko, di, malamang naging permanent ka na yan, ginawang ka ng mabuti. Ayun, masama. Permanente ka ng manggagawa sa iyong sa airport. Sabi niya. Saan panig ng airport ba yan? Naiya po, Sen, ano? Ang problema daw niya, dahil sapagkat siya hindi nakapagtapos, Ibigay mo nga ang pangalan ng tao ngayon at susulatan ko yung manager ng... pero totoo lahat yan, ha? opo, Sen, opo. Ibig sabihin, hindi man lang pinromote yung tao, 300 na beses na siya nagsoli ng mga bagay na kanyang... At hindi pangkaraniwang halaga, Sen, ha? Ang na hindi pangkaraniwang halaga. Oo. Sige, kunin natin ang pangalan para may rekomenda natin na pamarisan yung tao na yan. Na ang naging katwiran lang, Sen, kaya daw hindi may promote at hindi magawang permanente job order para hanggang ngayon kasi hindi daw siya eligible at hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Wala nang kwenta yung eligibility sa harap ng mga bagay na kanyang ipinakita. Exemplary ano ho yun, Sen, di ba? Oo, papalitan ko ng ibang ano yun. Mas mataas doon sa eligibility mo. Oho. Di ba? Hindi pangkaraniwang... Ang daming eligible. Yan, Ang opo. daming certificate, ang daming diploma. Opo. Pero kung mangurakot, ganun-ganun na lang. Ayun lang. Papalitan ko yun ng ng ibang certificate. Oho. Huwag mong intindihin yung eligibility mo. Ako maglalagay sa iyo diyan. Ay, anong eligibility? Meron pa ba dapat patunayan yung taong ganun? Yun na nga po. Kapuri-puri nga po yan eh. At Yung isa hindi niya kanya eh. Hindi nga kanya eh. Kinuha. Pinipilit niyang mapa sa kanya lahat. Kinuha pa. Totoo. Samantalang ito. Oho. Ilang beses? 300? 300 plus times, Sen, na nakapulot ng Sabi sauli. ko nga kung ano sa pa man. iyo, sa kabutihang ginagawa niya, malay mo yung isang beses na yun, isang taon dagdag sa buhay mo. Isipin, aabot ka ng 350. Ha? Tama, no? Oo. Kada taon gumawa. Anong pangalan nga, no? Nasaan di ba? Yung kanina sa Sambuanga, Oo. maggitin natin pangalan. Ha? Yan, para ma-acknowledge man lang natin. Oh. Banggitin niyo yung pangalan. Francisco Dialogo. Dialogo. Ito yung security guard. Oo. Dapat makipag-dialogue siya doon sa pinaka-manager ng ng airport. Ito po sa Sambuanga po ito, security guard. Yung Zamboanga City. Yung kanina. Ito namang sa NAIA na janitor ay si Ronald. Sino ba yung nakapulot ng 300 na beses? Yung Zamboanga City? Hindi po, ito Ito, po yung ito, sa, ito. sa airport, Sen. Ginugulo niyo naman ako. Ronald. Akala ko naman yung Zamboanga. Hindi. Ito po yung sa ano. Ronald Oh. Gadayan. Si Gadayan, yes. Si Ronald Gadayan, ito yung naiya. Naiya po yan. Ito yung 300 na beses 300, na nakapulot. opo, oo. Yung sa Zamboanga, anong napulot? Yung Medayamon. Yung, yung diamond. Yung bracelet. Yan ang pinakabagong. Opo. Parang pumunta pa ata sa mayor's office, ano? Sino nagbigay ng award sa kanya? Mayor ba ng Zamboanga City yon? Mayor Kaimir Olaso. Yung bagong mayor. Dati opo. Dati congressman yan, Sen, di ba? Tinalo niya si Manix Dalipe. Ayun, si Madjo. O nga, no? Akalain niyo bang talunin niya si Manix, di ba? Ha? Akalain niyo bang... Sabi talagang tatalunin niya. Ganun. Oo. Pumunta ako ron eh. Oo nga po. Sabi ko, talunin mo. Oo. Di natalo. Ayun. Naalala ko, yan yung, Di ba? yan yung nanikluhod sa DSWD na hindi maibigay yung ayuda doon sa mga taong nilista niya. Ayaw bigyan, kaya ginawa niya, naninikluhod doon sa DSWD. Bigay nyo na, parang awa nyo na. Ay, pinalad pala. Pinalad. Pinalad na siya pala ang naging mayor ng Zamboanga City. At minalas naman si Manix Dalipe. Ayan. Yung aming majority leader. Majority leader. Ipakita mo nga ulit direct yung picture para naman ayan Ayun. Ayun, si Kimer Ulaso nga yan. Ayun, opo. Dating congressman, kasabayan ko itong 19 Congress yan. Opo. Ayan Office of Zamboanga, City of Zamboanga. Ayan, official seal. Inaisoli naman doon sa may-ari. Parang wala pang balita. Walang nakalagay sa... Nasa Turnover pala. Nasa office of the mayor pa ata. Ayan. Baka kay Mayor.